Inilagay na nga ho natin ulit sila. Nawala na sila sa kapangyarihan, ibinalik pa rin natin kasi umasa tayo na sinasabing noong budol na presidente nila na babangon daw ang bayan natin pero hindi bumangon. Sila lang ang nagbangunan. Kinuha lang nila yung pondo ng bayan at kapag nagreklamo ka, kapag sumigaw ka, tatapalan lang nila ng ayuda, akap, tubad, lahat ng mga ayuda na pwede nilang ibigay doon sa lugar na yon para manahimik na lang. At iilan na lang naman din ang sisigaw dahil nabigyan na sila ng 5,000 pesos ni Tambaloslos. Kapag kayo ay umarte, lagot kayo, suspendido, pulis, sundalo, politiko, mayor, gobernador, lahat ng tataliwa, suspendido. Hindi pa ba ito martial law? Mabuti nga ngayon, nakakapagsalita pa tayo, pero bilang na rin po siguro yung minuto at oras na makakapagsalita pa tayo. Dahil lahat to sisikli na nila. Kung si Attorney Lopez nga po, si VP Sara, tad-tad na po ng kaso, paano pa po tayo mga normal na Pilipino? Ngayon, yun lang naman po ang gusto nating ipamulat. Kasi sasabihin na naman po ng iba, kayo bumoto niyan Diba sumisigaw ka rin nun ng unit team? Diba sumisigaw ka rin ng BBM? May paratang pangang, bayaran ka naman ni BBM Binayaran ka naman din sige, siguro bibilangin natin din kung ilan lang talaga yung nanatili. Nasara lang sila. Pero diba, ang agenda noon nung tayo tumatakbo, unity, pagkakaisa. Kasi hindi natin makakamit, sabi nila noon, hindi na daw natin makakamit ang maunlad na Pilipinas kung hindi tayo magkakaisa. So pagkakaisa, team. Kaso ang naging nangyari, wala na, sila na lang. Budol na lang nangyari. Ang mahirap po dito, yung mga tao din na sumasakay doon sa sitwasyon natin. May mga iilan din na sumasakay na sasabihin nila nagkakagulo-gulo ang Pilipinas pero ang hadikain nila palabasin na wala na talaga kakwenta-kwenta ang gobyerno natin. Meron pa naman pong matitino. Marami pa rin pong matitino. Hindi lang po makasigaw ngayon kasi natatakot po sila. Ang sabi ko nga po, pag natatakot na tayo magsalita, dyan nagsisimula po yung diktadorya. Kapag natatakot na tayo magpahayag ng saloobin natin at dinidiktahan na lang tayo ng iisang tao, iilang tao, dyan na po nagsisimula yung diktadorya. Nakatulad po ng ginagawa nila kay Attorney Zuleika Lopez ngayon. Sa totoo lang po, ako po, sa maliit namin pag-uusap ni Attorney Zuleika nung naging Chief of Staff siya ng OVP, tuwing birthday po kasi ni Inday Sara Duterte, kami po yan ni Fanny, meron po kami mga kaibigan na nagdo-donate po para pong regalo po kay VP Sara. Alam naman po natin si ma'am, ayaw po niya ng mga ganyan. Kaya kami po, napagkasunduan po namin, every birthday niya po ng May, nagbibigay po kami ng mga school supplies sa mga kindergarten, sa mga public schools. Yung una po namin pamimigay ng mga tawag dito, ng mga school supplies, tinatawag po kami niyan, ako po sa OVP. Para alam niyo po yung storya. Nung pinatawag ako ni Attorney Zuleika, isa lang ang sinabi niya sa akin, Dan, siguraduhin natin na diretso sa mga kabataan yung gusto niyong ipamigay. Huwag siyang magagamit na parang politika, huwag siyang magagamit na panira kay VP Sara, huwag siyang magagamit na maging ibabato sa iyo sa kilaunan na ninakaw mo lang yung pondo. Siguraduhin mong nakabase siya sa legal na mga alituntunin, lalo na ng DepEd. Kaya nung pinaparatangan nila si Attorney Zuleika doon sa quad committee nila, doon sa committee nila, sabi ko, paano magnanakaw yung babae na yan? Kung magnanakaw niyan, dapat doon pa sa Davao City pa. Tama! Napakasimple ni Attorney Zuleika. Sa totoo lang, kung makakausap niya yan, sa totoo lang, siguro kaya kong patunayan na si Attorney Zuleika, yan ang isa nakausap ko na abogado na puro batas sa sasabihin sa'yo, tama ba yan? Siguraduhin mong tama yan. Huwag kang magkakamali dyan. Kasi kawawa si VP Sara pa nagkamali kayo dahil siya ang matatamaan, hindi naman kayo dan. Siguraduhin ninyo yung inyong ginagawa para sa tao na mararamdaman ng mga tao yung ginagawa ninyo. Huwag pang sariling interes. Kaya nung yung parang gusto kong magmura doon sa senaryo na iko-contempt siya dito, kino-contempt siya doon sa Congress, tapos madaling araw kukunin ka, na parang wala ka ng batas na pwedeng sandalan kasi wala na
sila na lang yung batas, yun yung nakakalungkot doon. Kasi itong baing ito, talagang ito ay simbolo ng isang kawani ng gobyernong nagtatrabaho para sa bayan. Kaya yung iyak niya, yung hagulgol niya na yun, na ito pa ba yung isusukli ng bayan sa ginagawa niyang matinong paglilingkod? Ito pa ba yung isusukli ng mga taga-gobyerno sa simbolo na ginagawa niya na maging matapat sa gobyerno? Tapos itong sinapit niya, kaya nakakalungkot, kaya nga nagpapaalam na siya kay VP Sara, kinakwento rin ni VP Sara, nakakalungkot kasi mawawalan, hindi nawalan si VP Sara ng tao niya. Tayong Pilipinong nawalan. Dahil pag nawala si Attorney Zulaika sa OVP, tayo ang nawalan. Wala na hong magiging mas matino na taong gobyerno ngayon na pwedeng pumalit sa kanya. Yan po talaga Batman and Robin sila ni, kung taga Davao po kayo, alam niyo po yun, na si Attorney Zulaika, siya po ang City Administrator ng Davao tuwing Mayor si Inday Sara Duterte. Nakuha ho lahat ng award ng Davao City si Attorney Zulaika ho, City Admin. Siya po ang nagmamanage ng Davao City. Tapos ngayon sasabihin nila, pag nanakaw si Attorney Zulaika sa OVP, sasabihin nila yung lahat ng paratang na yun kay Attorney Zulaika. Kasi hindi nila makuha yung script na gusto nila, na nadudulas na sila. Yun lang ho yun. Kaya po sinasapit ngayon ng babae na to, na hindi dapat niya sinasapit, dapat ito pinupurihan natin, dapat protektahan natin siya. Kasi any moment, pwedeng may gawin ang gobyernong ito sa babaeng ito dahil ito ang simbolo ng totoong paglilingkod na walang hinihintay na kapalit sa taong bayan. Nagbibigay-bingihan pa rin tayo na parang walang nangyayari pag yung anak nyo na, kapag yung asawa nyo na, kapag kayo na mismo ang inaaresto. Sana may tatayo rin para sa inyo. Pag hinayaan nyo ang gobyernong ito na puro ayuda na lang ang gagawin, darating ang panahon, iiyak tayong lahat, wala na silang ibibigay, hindi na tayo pwedeng magreklamo kasi lubog na tayo sa utang na loob sa kanila. Diba? Yun lang naman ang ginagawa nila, simula nung naupo sila, puro ayuda. Wala naman silang project, sabi nga ni PRRD kagabi. Ano yung project na ginawa nila? Wala pa naman eh. Lahat naman din yung bill ni PRRD pinahinto. Yun naman yung agenda ni VP Sara, kaya tumakbo siya vice presidente para ma-secured lang niya yung bill ni PRRD, magawa pa rin dito sa administrasyon na to. Kaso wala, hininto. Basta kapag proyekto ni Rudy Duterte, hinto, bawal sabihin. May pagkakataon pa nga na kapag nakita yung mukha, pinatatanggal. Kasi ang maalala ng tao, hindi yung nakaupo ngayon, kundi yung dati. Bakit kailangan maging ganun yung gobyerno? Bakit sa ibang bansa naman, sa Amerika, hindi naman ganun, di ba? Kahit na si Biden na si Trump, respetuhin niya yung mga proyekto ni Biden, papatuloy niya pa rin. Sa Pilipinas, basta pag hindi na yung nakaupo, tatanggalin na kahit maganda pa yung project. Kasi, maalala yung dating nakaupo. Yun yung mali eh. Kating na ribo niya, ng pinay. Sabi nga po ni PRRD doon, yung cutting ribbon nila, kanya nila na doon yung cutting ribbon, basta alam natin yung project, kung sino talaga ang nag-fund ng project at talagang nag-insist na magawa yung project. Si PRRD yun. Ang ako yung nalulungkot talaga sa ginagawa ng PNP. Sa totoo lang po. Nalulungkot ako sa ginagawa ng mga kapulisan na nagsampa ng kaso ngayong araw kay Inday Sara Duterte. Tayo mga Pilipino, marunong po tayong tumanaw ng utang na loob kahit maliit lang na ginawa sa atin. Yes, tama yan. Kasi Kaya ho kami nandito kasi malaki ho yung utang na loob namin kay Duterte. Yes. Dahil yung mga anak namin naging safe. naging safe. Yung aming ekonomiya, yung bulsa namin, may naihahain kami sa hapagkainan. Maganda ang pasto namin nung si Duterte ang presidente. Nung COVID-19, nakakakain ang pamilya namin. Kahit nakakulong kami sa bahay. Yes. Tapos yung mga pulis, yung mga military, doblado ang sahod ninyo. Kayong unang-unang ginawan. Pero sino ang naninikil ng karapatan ngayon ng mga Duterte? Ang mga galamay nila. Kanina nag-file ang QCPD ng kaso kay Inday Sara Duterte. Baka bukas buong PNP na dahil nahamon na nila si Sara kung ano-ano ng mga kasong sinasampa nila. Okay lang yan. Sabi nga ni ma'am, kayang-kaya yan. Sabi ni PRD, anak ko yan eh. Okay lang naman yun. Pero sana, tandaan ho natin, kapag tumahimik lang po tayo ng tumahimik, dyan na ho talaga nagsisimula ang diktadurya. Kapag hindi na po tayo nagre-react, dyan na po naghari-harian yung mga diktador.
Pero malayong-marayo naman po yung nakaupo ngayon na maging diktador. Bakit? Kasi hindi naman po siya abogado eh. The way pa nga lang po niyang magsasagot sa media, halatang halata niyo na Manos laws kasi abogado na. abogado ay wala ho. Kahit po abogado siya, nilamon na siya ng puro pera na lang. Na parang kanila na lang yung pera nila sa kongreso. Parang nila. Tapos magbabayad na naman tayo ng tax natin, kukunin na naman nila. Etong Paskong to, ewan ko po kung magiging masaya pa yung Pasko. Masaya dahil darating ang ating Panginoon. Pero yung sa hapagkainan ng mga Pilipino, ano kayang ihahain nila? Yun ang tanong doon, di ba? Kung ano may ihahain nila. Dahil ang Pasko at ang bagong taon ang pinakamahalaga sa ating mga Pilipino. Diyan natin nakikita yung buong taon kung ano yung naging scope ng ating ekonomiya. Diyan natin makikita kung naging masagana ba talaga tayo sa Pasko. Pero ano bang makukuha natin sa Pasko ngayon? Swerte ng mga nasa listahan ng tupad na pangatlong round na. Swerte yung nasa listahan ng akap na marami silang iaakap doon sa pamilya nila. Pero tayong wala naman doon sa listahan, ano kayang sasapitin natin, di ba? Piso ka, wala eh. Yun lang naman po, ang sabi ko nga po ni PRRD, matatapos ning lahat ito, hindi naman nila kinakailangan na silang lagi lang ang nasa kapangyarihan. Darating din yung panahon ng paghukom. Yes! Darating talaga po yun. Excited kami! Mo ang maghukom sa kanila. Dahil nung EDSA 1 naman, hindi naman plinano yun. Yung EDSA 2 rin, hindi rin plinano. Ngayong EDSA 3, bahala na po sa kanila ang langit. Yes. Ang isa ko lang po din sa aking mga kamaiso, lalo na kay Placido, kay Cabsec, ang hiling ko lang, tayong mga maisog, magsama-sama tayo. Itabi muna natin yung mga personal natin. Itabi na lang natin. Huwag tayo mismo ang magwawatak-watak. Bagkus tayo yung dapat ng united. Kahit ano pang personal natin mga issue, dapat isatabi natin, unahin natin yung bayan. Kasi yan din ginawa ng mga Duterte, inuna nila yung bayan bago yung pang sarili nila. Yun lang naman po. Para mapalalunan natin ang laban, dapat solido tayo. Kahit ano pong laban ng tigmaan, kung ang mismo yung nasa kampo nyo ay watak-watak, wala akong mangyayari. Eh dito po sa Maisog, guided naman po tayo ni Cabsec.